Good morning, Francine. Bati kay Francine ang inang si Fiona pagpasok niya sa dining room kung saan mag-isang kumakain ang ina. Gumanti si Francine ng bati sa ina bago naupo sa bakanting silya sa tabi nito. Maagang umalis si Dad? Tanong niya sa ina. Yes, Iha. Ngayong araw ang hearing ng isang kasong hawak niya kaya maaga siyang nagpunta sa firm. Si Attorney Benjamin Buenavista, isa sa mga pinakatanyag na family lawyer sa bansa ang ama ni Francine. Pangalawa siya sa 3 anak ng mag-asawang Benjamin at Fiona Buenavista. Sa kasalukuyan ay si Francine lang ang kasama ng kanyang mga magulang sa mansyon ng mga ito sa Quezon City. May sarili kasing condo unit ang nakatatad ng kapatid niyang si Bernard. Tulad ng amang si Benjamin, isang lawyer ang kuya niya at nagtatrabaho sa BDJ Law Firm na pag-aari ng kanilang ama. Ang bunsong kapatid naman ni Francine na sa Bettina ay nasa Amerika at kasalukuyan tinatapos ang masterals nito. Kamusta nga pala ang date mo kagabi, Francine? Nakangiting tanong ng kanyang ina. Sandaling napahinto si Francine sa pagkain sa tanong ng ina. Simula nang tumuntong si Francine sa edad na 28, ay nagsimula na rin ang pagrereto sa kanya ng ina sa mga binatang anak ng mga kaibigan nito. Ayaw man ni Francine sa ginagawa ng ina, ay hindi niya ito matanggihan. Well, I'm sorry, Mi. I don't think masusundan pa ang date namin ni Jackson. Munti ko na siyang layasan kagabi kung hindi ko lang naalala na pamangkin pala siya ni Tito Harold. Litanya ni Francine sa ina. Ang tinutukoy na Harold ay ang bading na matalik na kaibigan ng inang si Fiona. Bakit naman, Iha? Sagot sa kanya ng ina bago inabot ang baso ng orange juice. Ang sabi ng Tito Harold mo, okay naman yung si Jackson. Bukod sa gwapo ay magaling pa na doktor. I thought he's your type. Hindi naman dahil gwapo ay magugustuhan ko na agad, Mi. Magaling nga siyang doktor pero ubo din ng yabang. Alam mo bang wala siyang ibang bukang bibig kagabi kundi ang mga achievements niya? Iiling-iling na wika ni Francine sa ina. I hope si Jackson ang huling irireto mo sa akin, Mi. Nasasayang lang ang oras ko sa kanila. Anya pa rito. I'm sorry, Iha. It's just that I'm concerned about you. Simula nang makipag-break ka sa ex mong si Samuel 3 years ago, hindi ka na ulit nagka-boyfriend. 3 taon nang hiwalay si Francine sa ex-boyfriend na si Samuel. Unang nobyo niya ang binata. Naging nobyo niya si Samuel pagka-graduate niya ng kolehiyo. 3 taon nang itinagal ng relasyon nila ng lalaki bago na uwi sa hiwalayan noon. Oh please, wala kang dapat ipag-alala, Mi. I'm happy being single. Kaya sana, tigilan mo ng karereto sa akin sa anak ng mga kakilala mo. Fine, if that's what you want. Tila sumusukong wika ni Fiona sa anak. By the way, are you free on Friday night? May pupuntahan kaming party ng daddy mo. You should come with us. Yaya nito kay Francine. I'm sorry, Mi. Hindi ako pwede sa Friday. Birthday ni Angelo yon, may dinner kaming dalawa. Nakangusong sagot ni Francine sa ina. Ang lalaking tinutukoy ni Francine ay ang matalik na kaibigan niyang si Angelo Gallego. Isang politiko ang best friend ni Francine. Mayor ang binata ng bayan ng Santa Ana, isang municipality sa Rizal na katabi lang ng Metro Manila. Sa kasalukuyan, isa si Angelo sa mga pinakabatang mayor sa bansa. Oh, wala bang selebrasyon si Angelo para sa birthday niya, Iha? Tanong kay Francine ang ina. Nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Angelo nang maging kaklase ni Francine ang binata noong kolehiyo. Dahil sa ilang taong pagkakaibigan nila ng binata, ay kilala na ito ng pamilya ni Francine. Ngumiti si Francine. Alam mo naman si Angelo, Mi, hindi yun mahilig sa mga party. Ang alam ko, magpapakain lang siya sa mga empleyado niya sa munisipyo sa araw ng birthday niya. Galing sa pamilya ng mga arkitekto si Angelo. Sa katunayan, ang abuelo nito ay nagawa ng National Artist Award sa larangan ng arkitektura. Subalit sa halip ng sumunod sa yapak ng ama at abuelo nito, ay pinili nitong pasukin ang mundo ng politika. Speaking of Angelo, Iha, kumusta na nga pala sila ng TV host na girlfriend niya? Hiwalay na sila, Mi. 3 buwan na. Sagot ni Francine sa ina pagkatapos ibaba ang hawak na tasa ng kape. Really? Bakit naman daw? Do you know the reason? Tanong ng ina. Hindi nakaligtas kay Francine ang kuryoso sa tono nito. Sabi ni Angelo wala na silang time sa isa't isa ni Dayan, kaya pareho silang nag-decide na tapusin ang relasyon nila. Kibit-balikat na sagot ni Francine sa ina.
Sa kabila ng pagiging public figure ay napaka-pribado ni Angelo pagdating sa love life nito. Walang nakakaalam na naging karelasyon ng binata ang sikat na TV host, maliban sa mga malalapit na tao sa lalaki. After 3 years single na pala si Angelo, Iha. Hindi mo ba naisip na baka kayo talagang para sa isa't isa? Biglang tanong sa kanya ng ina. Muntik nang masamid si Francine sa iniinom na juice sa sinabi ng inang si Fiona. Mommy, magkaibigan lang po kami ni Angelo. I know, Iha. Pero dyan din naman kami nagsimula ng daddy mo. Nangingiting wika sa kanya ng ina. Huwag mo kaming itulad ni Angelo sa inyo ni daddy ni. Hanggang magkaibigan lang kami ng lalaking yun. Wala siyang feeling sa akin. Sigurado ka ba talagang wala siyang nararamdaman sa'yo? And how about you, Iha? Ni minsan hindi ka nagkagusto kay Angelo? Pang-uusisa ng ina. Pilit na itinago ni Francine ang kabang umusbong sa dibdib niya. Wala, Mi. At saka ayoko magka-boyfriend ng politiko. Magkaibigan kami ni Angelo. At kahit na alam kong hindi siya corrupt at iba siya sa mga trapong politician dito sa bansa, ayoko pa rin ma-involve sa politika. Bakit parang defensive ka, anak? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong ng ina. I'm not me. Ayoko lang isipin mo na pwedeng magkaroon ng something sa amin ni Angelo. Depensa ni Francine bago uminom ng juice. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Francine sa ina. Sakay ng kanyang kotse ay dumiretso si Francine sa main branch ng coffee shop na pag-aari niya. Business management graduate si Francine. Subalit sa halip na magtrabaho sa kumpanyang pag-aari ng mga Buena Vista, pinili niyang magtayo ng maliit na negosyo. Sa kabila ng yaman ng pamilyang pinagmulan, gusto ni Francine na maging successful sa sarili niyang negosyo, kaya naman naisipan niyang mag-venture sa coffee shop business. Sa kasalukuyan ay 3 na ang branch ng coffee shop niya sa Metro Manila. Good morning, Ma'am Francine. Bati kay Francine ng mga staff niya pagdating niya sa coffee shop. Ginantihan ni Francine ng bati ang mga ito bago dumiretso sa maliit na opisina niya sa loob ng shop. Pagkatapos niyang ilapag doon ang dalang bag, ay muli siyang lumabas at dumiretso sa counter. Hands-on si Francine sa negosyo niya, kaya tumutulong din siya sa mga staff niya, lalo na kapag maraming customer. Nang mga oras na yon ay wala masyadong tao sa shop, kaya nagawa niyang makipagkwentuhan sa mga staff. Siya nga pala, ma'am. Alam niyo ba yung kumakalat na balita ngayon sa social media tungkol kay Mayor Angelo? Tanong kay Francine ang isa sa mga staff niya na si Mika. Ang babae ang manager ng branch na yon. Hindi lingid sa kaalaman ng mga staff ni Francine na matalik niyang kaibigan ng batang mayor ng Santa Ana Rizal. Hindi, anong balita? Kunot ang noong baling ni Francine sa kanyang staff. Ano, ma'am? May chismis kasi ngayon na bakla daw si Mayor Angelo Gallego. Sagot sa kanya ni Mika sa mas mahinang boses. What? Hindi makapaniwalang gagad ni Francine sa babae. Hindi alam ni Francine kung matatawa siya o maiinis sa chismis na narinig mula kay Mika. Saan naman nanggaling ang chismis na yan? Kumakalat kasi ma'am sa social media yung picture niya kasama yung gwapong congressman ng Makati. Close na close sila sa picture at nakahawak pa si Mayor Gallego sa balikat ni Congressman Ramirez. Kaya madaming netizen ang naghihinala na bakla si Mayor Angelo Gallego. Sagot ni Mika sa dalaga. Inilabas ni Francine ang cellphone at hinanap ang kumakalat na larawan ni Angelo. Nakita niya ang picture na tinutukoy ni Mika. Nakahawak sa balikat ng congressman si Angelo at tila may ibinubulong ito sa lalaki habang magkatabi ang mga ito sa isang pagtitipon. I don't see anything wrong in this picture. Kunot noong baling ni Francine sa mga staff niya. Schoolmate namin ni Angelo sa Ateneo si Congressman Ramirez, kaya hindi na dapat ipagtaka ng publiko kung bakit malapit silang dalawa. Yun nga, ma'am. Hindi naman ako naniniwala dyan eh. Madami lang talagang mahilig gumawa ng speculation porket walang napapabalitang girlfriend si Mayor Angelo. Sambit ng manager na si Mika. Masyado lang talagang pribado si Angelo sa love life niya, kaya akala ng publiko wala siyang nagiging girlfriend. Sagot ni Francine sa mga ito. Talaga, ma'am? May secret girlfriend pala si Mayor Angelo? Akala pa naman namin single siya. Bagay pa naman kayo. Wika ng service crew na si Alice na ikinaawang ng mga labi ni Francine. Wala na, naghiwalay na sila ng girlfriend niya. At anong bagay kami sinasabi niyo dyan? Magkaibigan lang kaming dalawa ng lalaking yun.
Nakangusong sagot ni Francine sa mga ito. Tila tutuksuhin pa si Francine ng mga staff niya nang isang grupo ng college students ang pumasok sa coffee shop. Naging abala ang mga empleyado ni Francine habang siya naman ay muling pumasok sa loob ng mini-office niya. Bago niya asikasuhin ang weekly report ng coffee shop ay pinadalhan niya ng text message si Angelo. Subalit hindi siya nakatanggap ng reply mula rito. Malamang nagpapakalunod na naman yun sa trabaho niya. Wika ni Francine sa sarili. Sanay na ang dalaga sa pagiging abala ng kaibigan dahil sa trabaho nito bilang mayor ng Santa Ana. Ilang oras ang lumipas. Habang abala si Francine sa paggawa ng report ay may kumatok sa pinto ng opisina niya. Bago pa siya makasagot ay bumukas na yon at iniluwa ang bulto ni Angelo. Natigilan si Francine sa ginagawa at napatingin sa pumasok na lalaki. Simpleng polo shirt at maong na pantalon lang ang suot ni Angelo. Subalit lutang pa rin ang kagwapuhan ng batang mayor. Hi Francine. Nakangiting bati kay Francine ang bagong dating. Angelo! Nabiglang bati ni Francine sa binata kasabay ng pagtayo niya mula sa swivel chair. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa lalaki nang lapitan nito. Katatapos lang ng meeting ko sa mayor ng Pasig kaya dumaan ako dito. I hope hindi ako nakakaabala. Tanong nito bago sumulyap sa mesa niya. It's fine. Gumagawa lang ako ng report. Sagot ni Francine sa binata bago ito iginiya sa bakanting sofa. Mabuti naman at naisipan mong dumaan dahil kakamustahin talaga kita. Bakit? Miss mo na ako? Nangingiting tanong sa kanya ni Angelo. Hindi kita na-miss, no? Kunway tanggi ni Francine sa lalaki. For all I know, ikaw tong nakamiss sa akin kaya nandito ka ngayon. Nakangusong dugtong niya. Well, that's true. Na-miss kita, Francine. Isang linggo rin tayong hindi nagkita. How are you these days? Masuyong tanong ng binata. Nakibit balikat si Francine para itago ang pagwawala ng dibdib. Heto, mayaman at maganda pa rin. Nakangising sagot niya kay Angelo. Subalit agad din siyang sumeryoso nang maupo sa tabi nito. Ikaw ang dapat kong kamustahin. Aware ka naman sa chismis na kumakalat tungkol sa'yo, ano? Nag-aalalang tanong niya sa lalaki. Aling chismis? Yung bakla ako? You know that's not true, Francine. Bahagyang natawang sagot ni Angelo sa kanya. Of course, alam kong hindi totoo yun, Angelo. Pero gusto kong malaman kung wala kang balak na maglabas ng statement tungkol doon. Tanong niya sa lalaki. Don't worry, Francine. Hindi ako basta-basta naapektuhan sa mga walang kwentang chismis. And I don't think I have to release a statement on that. Tulad ng madalas kong sabihin, my personal life is separated from my job as a public official. Let people speculate about my sexuality. I don't care. As long as I do my job to serve the people. Pero, hindi ba nagbabalak kang tumakbo sa ikatlong term mo sa darating na eleksyon? Kapag nagpatuloy ang chismis na yan tungkol sa'yo, maaaring gamitin niya ng mga kalaban mo para sirain ka. Saad ni Francine sa lalaki. Nasa ikalawang termino na si Angelo bilang mayor ng Santa Ana. Sa darating na eleksyon ay nagbabalak itong tumakbo sa ikatlo at huling termino nito bilang mayor. Bukod sa gustong ipagpatuloy ni Angelo ang pagpapaunlad sa bayang nasasakupan, hindi rin ito gustong pakawalan ng mga residente ng naturang bayan. Labis ang pagmamahal kay Angelo ng mga mamamayang nasasakupan nito. Sa katunayan, binansagan ito sa palayo na Angel Mayor ng mga mamamayan ng Santa Ana. Ayon kasi sa mga ito, tila hulog ng langit si Angelo sa bayan ng Santa Ana. Sa unang termino pa lang kasi ng binata ay napaunlad na nito ang bayan ng Santa Ana. Noong nakaraang taon nga ay isa si Angelo sa mga piling politiko na nakatanggap ng Anti-Corruption Award. Itinanghal din ito bilang isa sa mga Local Chief Executive of the Year ng bansa. I don't think maaapektuhan ng mga ganong klaseng chismis ang kandidatura ko, Francine. Matalino mga mamamayan ng Santa Ana. Hindi sila basta-basta nagpapadala sa mga paninira. Sagot sa kanya ni Angelo. Kung sa bagay, mahal na mahal ka ng mga nasasakupan mo. Kahit siguro anong chismis ang ipakalat tungkol sa'yo, hindi mawawala ang suporta nila sa'yo. Sa darating na eleksyon, siguradong ikaw pa rin ang mayor ng Santa Ana. Nakaangat ang sulok ng mga labing wika niya sa kaibigan. That's what I'm hoping for, Francine. Pero hindi pa rin natin masasabi ang mangyayari sa hinaharap. Tipid ang ngiting sagot ni Angelo. Sus! Ang humble naman talaga ni Mayor Angelo Gallego.
Kung makapagsalita ka, parang hindi landslide ang pagkapanalo mo ng mga nakaraang eleksyon na. Tukso ni Francine sa kaibigan. Teka nga pala, nagmerienda ka na ba? Sorry na wala sa isip ko. Anya sa lalaki. I'm good. May pagkain kanina sa meeting. Dumaan lang ako dito para makita ka. Like I said, I missed you. Sagot ni Angelo habang diretsong nakatingin sa kanya. Naramdaman ni Francine ang biglang pagbabago ng tibok ng puso niya sa sinabi ni Angelo. Subalit sa halip na ipahalata ang epekto ng sinabi nito sa sistema niya, ay ngumisi siya sa binata. Ang sweet naman ni Mayor, nakaka-touch. Wika ni Francine sa kaibigan. Pero sigurado kang ayaw mong kumain? Don't worry, hindi naman kita sisingilin, Mayor. Alam ko namang napakakuripot mo. Pabirong sambit pa niya na bahagyang ikinatawa ng lalaki. Nagsisave kasi ako para sa magiging pamilya ko sa hinaharap, Francine. Dahil kung sakaling papala rin ako at manalo sa darating na eleksyon, plano kong yun ang magiging huling saba ko sa politika. Sagot ni Angelo na bahagyang nagpatigil sa dalaga. Seryoso ka, Angelo? Mahinang tanong ni Francine sa lalaki habang nakatingin dito. Yun ang unang beses na nabanggit yun sa kanya ni Angelo. Wala akong balak na magtagal sa politika, Francine. Gusto ko lang talagang mapagsilbihan at mapaunlad ang bayan na pinanggalingan ko. Kaya tumakbo ako bilang mayor. By 3 years, I'll already be 32. Sa panahong yun, gusto ko na mag-settle down at bumuo ng pamilya. Seryosong sagot ng binata. Paano ka naman magpapamilya? Kakahiwalay mo lang sa ex-girlfriend mo. Nakangusong wika ni Francine sa lalaki. Well, maraming pwedeng mangyari sa loob ng 3 taon. Nakangiting wika ni Angelo habang diretsyong nakatingin pa rin sa mga mata niya. Tila may matulis na bagay ang tumusok sa dibdib ni Francine sa ideyang pagkalipas ng 3 taon ay magkakaroon na ng sariling pamilya si Angelo. Sa loob ng 3 taong relasyon ni Angelo sa ex-girlfriend nitong si Diane, ni minsan ay hindi nabanggit sa kanya ng binata na may balak itong pakasalan ng babae. Subalit kung kailan ngayong single na si Angelo, ay saka nito nabuksan ang topic tungkol sa pagpapakasal na siyang ikinabigla ni Francine. Subalit sa kabila ng nararamdaman ni Francine ng mga sandaling yon, ay nagawa niyang humiti kay Angelo. You're right. Maraming pwedeng mangyari in 3 years. Who knows, baka next year makilala mo ng babaeng gusto mong iharap sa altar. Kaswal na sambit niya sa lalaki. Paano mo naman nasabi na hindi ko pa nakikilala ng babaeng yun, Francine? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong sa kanya ni Angelo. Napakurap si Francine sa sinabi ng kaibigan. What do you mean? Huwag mong sabihin ang babaeng tinutukoy mo yung ex mong si Diane. Don't tell me, iniisip mong makipagbalikan sa kanya. What? No. Mabilis na sagot ni Angelo sa kanya. Like I told you, naghiwalay kami ni Diane dahil pareho naming na-realize na after all these years, hindi naman namin ganun kamahal ang isa't isa. Kaya imposibleng magkabalikan kaming dalawa. Pakiwari ni Francine ay tila nakahinga siya ng maluwag sa sinabi ni Angelo. So, are you saying na baka nakilala mo ng tamang babae para sa'yo pero hindi mo palang na-realize na siya palang babaeng yon? Ngumiti sa kanya si Angelo. Yeah, that's what I'm saying, Francine. Well, possible nga yun dahil masyado kang abala sa trabaho mo, Mayor. Nakanguso at pabirong sagot niya kay Angelo. Subalit sa loob ni Francine ay gusto niyang sabihin sa kaharap na baka siya na ang babaeng tinutukoy nito. 3 taon na ang nakalilipas mula nang mapagtanto ni Francine na mahal niya si Angelo, higit pa bilang isang kaibigan. Yun ang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay sa dating nobyong si Samuel, at kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakapag-boyfriend ulit. Subalit sa halip na aminin kay Angelo ang nararamdaman, ay binili niyang itago yun sa lalaki. Bukod sa alam ni Francine na walang pag-ibig sa kanyang binata, ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Kaya nakontento na lang siya na palihim na minamahal ang matalik na kaibigan. How about you, Francine? Kumusta yung date mo na inireto sa'yo ni Tita Fiona? Tanong sa kanya ni Angelo. Naitanong mo na yan kagabi, di ba? Anya, bago siya nakatulog kagabi ay tinawagan siya ni Angelo upang kamustahin sa naging date niya sa lalaking inirereto ng ina. I want to hear it in person. Kibit ang balikat na sagot sa kanya ni Angelo. Like I told you, munti ko nang takasan ng lalaking yun kung hindi ko lang naalala na baka magtampo sa akin si mommy kapag ginawa ko yun.
Sinabi ko na rin kay Mommy na tigilan na niyang kakaset up sa akin sa mga anak na kakilala niya. I hope she will really stop this time. Tulad ng sinabi ko sa kanya, mas gusto ko mag-focus dito sa business ko, kaya wala akong panahon para sa love life. Saka na ako magbo-boyfriend ulit kapag 5 na ang branch ng coffee shop ko. Sa tingin mo, magagawa mo yun in 3 years? Tanong ni Angelo. 3 years? Syempre naman. Mabilis na sungkot niya sa lalaki. Teka, anong meron sa 3 years? Nagtatakang tanong niya rito. Sa halip na sumagot ay ngumiti lang sa kanya si Angelo. Nasaan na nga pala yung pamerienda mo? Ang tagal yata. Imbes ay tanong nito. Oo nga pala, dyan ka nga muna. Ani Francine bago tumayo mula sa sofa. Iniwan niya si Angelo sa mini-office niya para magpahanda ng pagkain sa staff niya. Paglabas niya ng silid ay nakita niya ang bodyguard at driver ni Angelo na kausap ang isa sa mga staff niya. Miss Francine, lalo ka yatang gumaganda ngayon ah. Bati kay Francine ng may edad na lalaki. Ikaw naman, Kuya Dennis, bolero ka pa rin. Nakangising sagot niya. Matagal na nagtatrabaho kay Angelo si Kuya Dennis, kaya naman parang pamilya na ang turing ni Angelo sa lalaki. At tulad ng kaibigan niya, napalapit na rin si Francine sa may edad na lalaki. Umalik si Francine sa opisina niya dala ang pagkain nila ng binata. Naabutan niya si Angelo na abala sa cellphone nito. Nag-text ka pala sa akin kanina. I'm sorry, hindi ko agad nakita. Wika ni Angelo nang mag-angat ito ng tingin. I understand. Sanay na ako na laging late ang reply mo. Nakangusong sagot ni Francine sa lalaki. Ang swerte talaga ng Santa Ana dahil ikaw ang mayor nila. Ikaw lang yata ang mayor na laging nag-overtime sa munisipyo. Wika niya bago inabot dito ang slice ng chocolate cake. Oh, ito na yung paboritong cake mo. Thank you, Francine. The best ka talaga. Malaki ang ngiting wika ni Angelo sa kanya. Parang may mainit na bagay na humaplo sa puso niya nang masilayan ang malapad ng ngiti sa mukha ni Angelo. Sabay silang kumain ng binata habang nagkukwento ito sa trabaho nito. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na rin sa kanya si Angelo. I'll see you on Friday, Francine. Wika sa kanya ni Angelo na ang tinutukoy ay ang araw ng kaarawan nito kung saan magdi-dinner sila ng binata. See you, Mayor. Pakisabi kay Kuya Dennis na mag-ingat sa pagmamaneho. Nakangiting sagot niya sa lalaki. Pag-alis ng binata ay binalikan ni Francine ang trabaho na may ngiti sa mga labi. Ngayong nagkita sila ni Angelo ay tila nabuo na ang araw niya. Subalit kinabukasan ay hindi nakapasok si Francine dahil mabigat ang pakiramdam niya nang magising. Bukod sa sinat ay masakit ang ulo niya, kaya maghapon lang siyang nagpahinga sa bahay. Ma'am, okay ka na ba? Bakit parang matamlay ka pa? Tanong kay Francine ang manager na si Mika pagdating niya sa shop Miyerkules ng hapon. Pagkatapos magpahinga ng mahigit 1 araw sa bahay ay nagpa siya si Francine na pumasok na sa shop. Subalit habang nasa biyahe ang dalaga ay bigla na namang bumigat ang pakiramdam niya. Sana nagpahinga ka na lang, ma'am. Wika pa sa kanya ni Leia. It's fine, kaya ko naman eh. Parang mas lalo lang ako magkakasakit kapag nasa bahay ako. Sagot ni Francine sa mga ito. Nagpagawa siya ng kape bago dumiretso sa opisina. Sa kabila ng nararamdaman ay pinilit niyang magtrabaho. Subalit tila lalong nakaramdam ng panghihina si Francine pagkatapos uminom ng kape. Ma'am, bakit parang namumutla ka? Tanong kay Francine ni Mika nang muli siyang lumabas ng opisina. Bago pa siya makasagot ay nagdilim na ang paningin ng dalaga. Nagising na lang siya na nasa ospital na. Sumalubong sa kanya ang mukha ng pinsang Silana na nakatayo sa harapan niya. Isang doktor ang pinsan niya. Francine, you're finally awake. Wika kay Francine ng babae. Iginala niya ang tingin sa paligid. Nakita niya nakakabit na IV drip sa kamay niya. What happened, Ate Lana? Bakit naka-confine ako? Tanong ni Francine sa pinsan. Huling naaalala niya ay nawalan siya ng malay habang kausap niya ang staff niya. Isinugod ka ng staff mo dito sa St. Mary kanina. When the ER doctor checked on you, they found out that you have dengue. Dengue? Nabiglang gagad ni Francine sa pinsan. Oo, don't worry, you're out of danger now. Mabuti na lang at nadala ka agad dito sa ospital. Wika ni Lana sa kanya. Tinawagan na rin ni Faith si Bernard. Anytime by now, siguradong nandito na yon.
Pagpapatuloy ni Lana. Ang tinutukoy ng babae ay ang pinsan nilang si Faith na isa ring doktor sa ospital na yon. Tulad ng sinabi ng pinsang si Lana, ilang minuto ang lumipas ay dumating ang kapatid niyang si Bernard. "Thank God you're safe." Wika kay Francine ng kapatid nang lapitan siya nito. Tipid nang ngumiti si Francine kay Bernard. "Sorry I made you worry, kuya." "It's okay. Tinawagan ko na si Dad. They said they would take the early flight here to Manila tomorrow." Kasalukuyang nasa Davao ang mga magulang nila para sa lawyers conference na ninalohan ng ama niya kung saan isinama nito ang kanilang ina. "Sana hindi mo na sinabi kina Daddy, kuya." "Gusto mo bang mapagalitan ako ni Mommy?" "Ang tanda mo na pero takot ka pa rin kay Mommy." Nakangising tukso ni Francine sa kapatid. Habang nag-uusap silang magkapatid ay dumating si Manang Mercy, ang isa sa mga kasambahay nila at tumayong yaya nilang magkakapatid. "Just call me if you need something, Francine. Babalik din ako bukas." Wika kay Francine ni Bernard nang magpaalam ito sa kanya. "Don't worry, kuya. Nandito naman si Manang Mercy eh. Sige na at mukhang hindi ka mapakali dyan." Anya pa rito. Napansin kasi ni Francine na ilang beses tumingin ng kapatid sa suot na relo. "Well, I have someone waiting for me downstairs." Sagot sa kanya ni Bernard. "Really? Babae yan, no?" Nakangising tanong ni Francine sa lalaki. Ngumiti lang sa kanya si Bernard bago ito nagpaalam kay Manang Mercy. Pag-alis ng kapatid ay muling dinalaw ng antok si Francine. Bandang 2:00 ng madaling araw ay naalimpungatan siya. Nakita niyang natutulog si Manang Mercy sa sofa. Akma niyang muling ipipikit ang mga mata nang bumukas ang pinto ng hospital room. Tuluyang nagising ang diwa ni Francine nang makitang si Angelo ang pumasok habang hawak ang isang cup ng kape. "Angelo, anong ginagawa mo dito?" Nabigla at mahinang tanong niya sa lalaki. Masuyong umiti sa kanya si Angelo bago naupo sa stool sa tabi ng hospital bed niya. Inilabag nito ang kape sa side table. "I came here as soon as I found out you're here, Francine." Hinawakan nito ang isang kamay niya at marahang pinisilyon. "I was worried nang malaman ko kay Bernard na may dengue ka at nakakonfine ka dito sa ospital." Sambit ni Angelo habang diretsyong nakatingin sa kanya. Tila may mainit na bagay na humamplos sa puso ni Francine sa pag-aalalang nakita niya sa mukha ng lalaki. Anong oras ka dumating dito?" 12, I think. Natutulog ka kaya hindi na kita ginising." Sagot ni Angelo sa dalaga. "Sana umuwi ka na rin nung nalaman mo na maayos naman ako." "Anong oras na, Angelo? Hindi ka pa nagpapahinga. May trabaho ka pa mamaya." Kunot ang naong wika niya. Hindi nakaligtas sa kanya ang eyebags ng binata. Subalit sa kabila niyon ay hindi pa rin nabawasan ng kagwapuhan nito. "I'm fine, Francine. I'll stay here for a few hours." Masuyong sagot sa kanya ni Angelo. "Uuwi ako kapag nagising na si Manang Mercy. 8:00 pa ang pasok ko sa munisipyo kaya makakapagpahinga pa naman ako." Wika pa nito bago marahang umiti sa kanya. "Bahala ka. Huwag mo kong sisisihin kapag pumangit ka dahil sa eyebags mo, ha?" Mahinang natawa si Angelo sa kanya. "Don't worry. I'm confident na kahit may eyebags ako, gwapo pa rin ako." Sagot ng binata sa kanya. "Akala ko humble ka, Mayor. May kayabangan ka rin pala." Nangingiting ingos ni Francine sa lalaki. Ngumiti lang sa kanya si Angelo. "May gusto ka bang kainin, Francine?" Sumulyap ang dalaga sa kape sa side table. "Gusto ko rin sana ng kape." Umiling sa kanya si Angelo. "Hindi ka pa pwedeng magkape. Makakasama yun sa'yo." Sagot nito sa kanya. "That's sad. I don't think I can live a day without coffee." Bahagyang nakalabing sagot niya sa lalaki. Muling hinaplos ni Angelo ang kamay niyang hawak nito. "Saka ka na magkape kapag nakalabas ka na ng ospital. Ang mabuti pa, matulog ka na lang ulit para mabilis mong mababawi ang lakas mo." Anito sa kanya. Inignore ni Francine ang tila kuryenteng gumapang sa balat niya sa masuyong paghaplos ni Angelo sa kamay niya. "Paano ako makakatulog ulit kung nandito ka?" "Ano naman kung nandito ako? Hindi naman to first time." Balik tanong sa kanya ng binatang mayor. "Okay lang naman sa akin na tulugan mo ako, Francine. Don't worry, even if you're asleep, I'll stay here beside you until Manang Mercy wakes up." Pagpapatuloy nito kasabay ng marahang pagngiti sa dalaga. Sa pagkakataong yun ay hindi napigilan ni Francine ang ngiting sumilay sa mga labi niya.
Noon pa man ay maalaga na talaga si Angelo. Nang minsang magkasakit siya noong college sila, ay halos araw-araw siyang dinadalaw ng binata sa ospital. Hindi pa naman ako inaantok at gusto rin kitang makausap. Mahinang wika niya kay Angelo. Namiss mo agad ako? Bahagyang nakaangat ang isang kiling na tanong na lalaki sa kanya. Epekto ata ng gamot yan, Mayor. Pabirong sagot ni Francine sa lalaki. Muli ay mahinang natawa ang binatang Mayor, subalit agad din itong sumeryoso. Don't make me worried again, Francine. Seriously, hindi mo alam kung gaano ako nag-alala kanina. I don't know what I will do if something bad happens to you, Francine. Sambit nito habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Nang mga sandaling yon, pakiwari ni Francine ay natutunaw siya sa paraan ng pagtingin sa kanya ni Angelo. Sorry kung pinag-alala kita, Angelo. Mahina at halos pabulong na sagot ni Francine sa binata. Marahang umiling sa kanya si Angelo. Don't apologize. Just promise me to take care of yourself, okay? Kapag may nararamdaman ka, magpa-check up ka na agad at huwag ka na magtrabaho. Masuyong sambit nito. I will, Angelo. Pero ikaw rin. Alam kong hindi lang basta trabaho para sa iyo ang pagsisilbi sa mga kababayan mo. Pero wag mo rin kakalimutan ng magpahinga. Wika ni Francine sa binata. Nagpapahinga ako, Francine. Yun ang mga oras na nakikipagkita ako sa iyo. Pahinga ko yun. Sagot ni Angelo sa dalaga. Wow, Mayor Angelo Gallego. Anong tingin mo sa akin? Rest house mo? Pabirong tanong ni Francine sa lalaki. Muli ay mahinang natawa lang si Angelo bago sinimulang inumin ang biniling kape. 2 oras pang nanatili si Angelo sa tabi niya. Bago dumating ang alas 5 ay nagising na si Manang Mercy, kaya nagpaalam na rin sa kanya ang binata. Babalik ako mamayang gabi. Wika ni Angelo kay Francine. Hindi na, Angelo. Magpahinga ka na lang mamaya para mawala yung eyebags mo. Sagot niya sa lalaki. At saka birthday mo na bukas. Ayaw mo naman sigurang mag-birthday ng haggard. Pabirong wika pa niya sa binata. I told you, gwapo pa rin ako kahit may eyebags ako. Pabirong palatak nito. Mahinang natawa si Francine, subalit agad rin siyang sumeryoso. I'm sorry I can't have dinner with you tomorrow. Sabi ng doktor baka ilang araw pa ako dito sa ospital. Masuyong umiti sa kanya si Angelo. Don't worry about that, Francine. Magdi-dinner pa rin tayo bukas. Dito nga lang sa ospital. I'll bring our dinner here. Sa sinabing yun ni Angelo ay napangiti si Francine. Talaga? Aasahan ko yan, Mayor, ha? Ngumiti sa kanya si Angelo bago nito kinintalan ng marahang halik ang noo ng dalaga. Sige na, magpahinga ka na. Sambit nito bago tuluyang lumabas ng silid. Muling nakatulog si Francine pagkaalis ni Angelo. Nang magising ang dalaga ay nadatnan niya ang mga magulang sa silid niya. Ayon sa mga ito ay sa ospital ang mga ito dumiretso mula sa airport. Hanggang tanghali, nagtagal sa ospital ang mga magulang niya. Dinalaw din si Francine ng ilang pinsan niya at maging ng mga staff niya sa coffee shop. Thank you, Mika. Wika ni Francine sa babae pagkatapos ng pabor na hiningi niya mula rito. Nakiusap siya sa babae na magdala bukas ng hapon ng chocolate cake mula sa cafe nila. No problem, ma'am. Sagot sa kanya ni Mika bago ito nagpaalam sa kanya. Nang gabing yon, habang hinihintay niya ang pagbalik ng ina, ay nabigla siya nang muling bumisita si Angelo. Nakaputing polo ang binata at halatang kagagaling lang sa munisipyo. Anong ginagawa mo dito, Angelo? Di ba sabi ko magpahinga ka na lang ngayong gabi? Don't worry, I'll sleep early tonight. Dumaan lang ako dito para tingnan ka. I don't think I can sleep properly tonight if I don't hear from you. Marahang sagot ni Angelo bago naupo sa tabi niya. Pwede mo naman akong tawagan na lang, para na ipahinga mo na lang yung oras na sinayang mo sa pagpunta dito. Hindi naman pagsasayang ng oras ang ginawa ko, Francine. Gusto lang talaga kitang makita at masigurong maayos ka dito bago ako umuwi. Is that so bad? Marahang sambit ni Angelo sa kanya. Hindi naman, nag-aalala lang din ako sa'yo. Ngumiti si Angelo at tila naaliw na pinisilang tungkin ng ilong niya. Huwag ka mag-alala sa akin, kaya ko sarili ko. Sa ginawang yun ng binata ay nag-init ang mga pisngi ni Francine. Subalit tulad ng madalas niyang gawin, itinago niya ang nararamdaman sa lalaki. Ang sweet naman talaga ng best friend ko. Pero sana nagdala ka na rin ng kape.
Bawal nga sa'yo yung kape, Francine. Huwag ka munang pasaway, okay? Sambit nito sa kanya na nagpanguso sa dalaga. Tulad ng sinabi ni Angelo, hindi ito nagtagal ng ilang minuto lang ay umalis na rin. Subalit sapat na ang ilang minutong itinagal ng binata para mabuo ang araw ni Francine. Kinabukasan ay lalong bumuti ang pakiramdam ng dalaga. Pagdating ng hapon ay dumating ang manager niyang si Mika dala ang cake na ipinigawa niya para kay Angelo. Kanino galing yung cake mo, Francine? O sisa sa kanya ng pinsang si Faith nang puntahan siya nito sa silid niya. Pinadala ko yun sa staff ko, Ate Faith. Birthday kasi ngayon ni Angelo. Ang sweet mo naman. Kailan ba magiging kayo ni Mayor Angelo? Tila nanonuksong tanong sa kanya ng pinsan. Magkaibigan lang kami ni Angelo, ate. Nagiinit ang mga pisngi sagot ni Francine sa babae. Hanggang ngayon ba magkaibigan lang kayo? Sayang naman, bagay pa naman kayong dalawa. Nakangising wika ni Faith. Anyway, pakisabi kay Mayor Angelo happy birthday ah. Uuwi na ako dahil naghihintay na mag-aama ko sa akin. Wika pa nito bago nagpaalam sa kanya. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Francine ng text message mula kay Angelo. Nang mabasa niya sa text ng binata na nasa parking lot na ito ng ospital, ay binuksan niya ang kahon ng cake at sinindihan ng kandila niyon, gamit ang lighter na ipinadala rin niya kay Mika. Siguradong matutuwa niyan si Angelo, iha. Wika sa kanya ni Manang Mercy na siyang kasama niya sa ospital ng gabing yun. Tutalay parating na naman siya, bababa muna ako sa kantin nitong ospital at may bibilhin ako. Wika ng matanda sa kanya. Naiwan si Francine sa silid habang hawak ang kahon ng cake at hinihintay ang pagdating ni Angelo. Ilang minuto ang lumipas ay bumukas ang pinto ng silid at bumungad sa kanya ang binatang mayor. Happy birthday, Mayor! Malaki ang ngiting bati ni Francine sa binata na kitang-kita ang pagkabigla sa gwapong muka. Ilang segundong natigilan si Angelo bago ito lumapit sa kanya. Sa kabila ng pagkabigla ay bakas ang kasiyahan sa gwapong mukha nito. Wow! I can't believe he surprised me, Francine. Wika ni Angelo. Ibinaba nito ang mga pagkaing dala sa mesa bago naupo sa tabi ng dalaga. Happy birthday! Muling sambit ni Francine bago inilapit dito ang cake na hawak. Come on, blow your candle. Huwag mo rin kalimutang mag-wish ha. Anya sa lalaki. Thank you. Masuyong sagot nito bago hinipan ng kandila sa cake. Anong birthday wish mo? Usisa ni Francine kay Angelo pagkatapos nitong ilapag ang cake sa malapit na mesa. I wish for good health for all the people I love, especially you. Seryosong sagot ni Angelo na may masuyong ngiti sa mga labi. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya sa sagot na yun ni Angelo. Birthday mo pero para sa ibang tao ang wish mo? I'll be happy if the people I love are safe, Francine. Besides, I really couldn't ask for anything more in my life. Marahan ang ngiting sagot ni Angelo sa kanya na nagpabili sa tibok ng puso ng dalaga. Teka, ano ba yung dala mo? Nagugutom na ako? Pag-iiba ni Francine ang usapan para itago ang pagwawala ng sistema niya. Bumili ako ng paborito mong sinigang na baboy. Nakangiting sagot nito bago inayos ang dala nitong pagkain. Saka na tayo mag-stay kapag nakalabas ka na dito sa ospital. Bakit nga pala mag-isa ka? Tanong pa ng binata matapos igala ang tingin. Lumabas si Manang Mercy nang nalaman na pupunta ka na. Ilang sandali pa at nagsimula na silang kumain ni Angelo. Habang kumakain ay kinumusta niya ang naging araw nito. Sa mga nakalipas na taon, tuwing kaarawan ni Angelo ay nagbibigay ito ng libreng programa at serbisyo para sa mga tauhan nito sa munisipyo. Kahit talaga birthday mo, ang sipag mo pa rin. Dahil dyan, may pa-chocolate cake ako sa'yo. Pabirong wika niya kay Angelo. Thanks for making my day special, Francine. Kahit nandito ka sa ospital, nagawa mo pa rin akong surprisahin. It was nothing really, Angelo. Bali wala to sa mga ginagawa mo para sa akin. Nakangiting sagot niya. Happy birthday again. Pero saka na yung regalo ko sa'yo paglabas ko dito sa ospital. Isa lang naman ang gusto kong regalo ko mula sa'yo, Francine. Wika ni Angelo habang diretsyong nakatingin sa kanya. Really? May gusto kang regalo mula sa akin? Ano naman yun? Nabiglang tanong ni Francine. Sa loob ng mahabang panahong pagkakaibigan nila,
Ayun ang unang beses na sinabi ng kaibigan na may gusto itong matanggap na regalo mula sa kanya. Eroplano ba? Yate? Sabihin mo sa akin para makapagnakaw ako ng pera kay Daddy. Babirang pagpapatuloy pa ng dalaga. Napangiti ang binata. You know I'm not into material things, Francine. Kung ganon, ano nga yung gusto mo? Huwag mo sabihing world peace ha, kasi hindi ko maibibigay yan. Muli ay mahinang natawa si Angelo sa muling sinabi niya. Subalit agad rin itong sumeryoso. What I actually want is for you to marry me. Sambit ng lalaki na sandaling nagpahinto sa tibok ng puso ng dalaga. What? Marry you? You mean, gusto mong pakasalan kita? Hindi makapaniwalang gagad ni Francine sa kaharap. Yun ang regalong gusto ko mula sa'yo, Francine. Well, it was actually more of a favor. Tanong sa kanya nito. Pero bakit gusto mong pakasalan kita? Magkahalong pagtataka at pagkabiglang tanong niya dito. Bumuntong hininga si Angelo. May kinalaman to sa chismis tungkol sa akin na kumakalat sa social media. It's getting out of hand, Francine. My political advisor told me to do something about it dahil bumababa ang trust rating ko dahil sa issue na bakla ako. At naisip ko na pinaka-effective na paraan para mabura ang issue na yun ay kung magpapakasal ako. Paliwanag sa kanya nito. I don't understand, Angelo. Kunot ang noong sagot niya pagkatapos makabawi sa pagkabigla. Kailangan mo ba talagang umabot sa pagpapakasal para mabura ang chismis na kumakalat tungkol sa'yo? I mean, pwede ka namang mag-release lang ng statement. O kaya, ipaalam mo sa politiko na may mga ex-girlfriend ka. I don't think basta-basta maniniwala mga tao kapag statement lang ang nirelease ko, Francine. I don't want to drag my previous relationship just to prove my sexuality. You don't want to drag your previous ex-girlfriends, but you're asking for my help? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong niya dito. Ngumiti sa kanya si Angelo. Well, you're my best friend, Francine. I'd rather ask for your help than anyone else. You're my ride and die. Ikaw ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan ko at alam kong masasandalan ko. Kung may taong hihingan ko ng tulong sa ganitong pagkakataon, ikaw lang yun at wala nang iba. Wika ng binata na siyang nagpainit sa puso ni Francine. Kapag pumayag ako, ibig sabihin magiging mag-asawa tayo? Nag-aalang ang tanong niya. Yes, sagot nito habang diretsong nakatingin sa kanya. But you don't have to worry because it's only temporary and a marriage on paper. Magpapakasal tayo ngayon at maghihiwalay din kalaunan. Maybe 6 months or a year from now. So, it was only a marriage of convenience. A marriage for show. Wika ni Francine sa isip. Napalunok si Francine para itago ang disappointment na gumapang sa dibdib niya sa narinig mula kay Angelo. Marahang hinawakan ni Angelo ang kamay niya. But let me make it clear. I'm not forcing you to say yes to me, Francine. Kahit na magkaibigan tayo, pwede kang humindi sa pabor na hinihingi ko at hindi ako magtatampo sa'yo. After all, alam kong malaking pabor tong hinihingi ko sa'yo. Masuyong pagpapatuloy nito habang diretso pa rin nakatingin sa kanya. Kinagat ni Francine ang ibabang labi, pagkatapos ay ngumiti sa binata. Alright, I'll marry you, Angelo. Papayag ka magpakasal sa akin? Totoo? Hindi makapaniwalang gagad sa kanya ni Angelo. Ngumiti si Francine at tumango dito. You're my best friend, Angelo, kaya asahan mong tutulungan kita sa problema mo. Besides, naisip ko na makikinabang din ako kapag nagpakasal ako sa'yo. Dahil matitigil na rin si Mama sa kakaset up ng date sa akin. You're not joking, right? Pumapayag ka na talaga magpakasal sa akin? Pangungumpirma ng binata. Oo nga. Gusto mo bang bawiin ko? Mabilis na umiling si Angelo at mahigpit na hinawakan ng kamay niya. Thank you, Francine. You made this day the best one for me. Kumikislap ang mga matang sabi nito. No, Angelo. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na paibigin ka. Ngaling-ngaling ipaabot ni Francine sa lalaki. Subalit sa halip na isatinig yon, ay ngumiti lang siya dito. Sa loob ng 3 taon, ay isinantabi ni Francine ang nararamdaman para kay Angelo. Subalit ngayong binigyan siya ng pagkakataon na maging asawa ng lalaking minamahal, kahit nasa papel lamang yon, ay gagamitin niya ang pagkakataong yon para paibigin ang binata.
This is like hitting 3 birds in 1 stone. Matutulungan niya si Angelo, mahihinto ang ina niya sa pagrereto sa kanya, at higit sa lahat, lalong mapapalapit si Francine sa lalaking minamahal. Anong sasabihin mo sa mga magulang mo, Francine? Tanong sa kanya ni Angelo na dahilan upang mapakorop siya sa kaharap. Doon lang niya naisip ang posibleng maging reaksyon ng mga magulang kapag nagpakasal siya kay Angelo. Teka, hindi ko pwedeng sabihin sa pamilya ko na temporary at sa papel lang ang magiging kasal natin, Angelo. My parents won't approve of that, especially Dad. Sagot ni Francine bago kinagat ang ibabang labi. Well, we can tell them our relationship is real, na pareho nating na-realize na mahal natin ang isa't isa, higit pa sa magkaibigan. Kung okay yun sa'yo, Angelo. Suwestyon ng dalaga dito. That's fine with me, Francine. Pero sigurado kang okay lang sa'yo magpanggap tayong nagmamahalan sa harap ng pamilya mo? May pag-aalalang tanong nito. Okay na okay sa akin, Angelo. Gusto niyang isagot kay Angelo, subalit sa halip ay ngumiti siya sa kaibigan. Oo naman, kayang-kaya kong umakto na in love sa'yo. Ikaw, kaya mo ba? Tanong niya sa lalaki. It's easy, Francine. Sagot ni Angelo bago ngumiti sa kanya. Tumikim siya nang muling maramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso. Well then, it's settled. Wika niya kay Angelo bago muling sumubo ng pagkain. Natigilan si Francine nang maramdaman ng kamay ni Angelo sa pisngi niya. Gamit ang daliri ay inalis nito ang butil ng kanin sa gilid ng labi niya bago masuyong ngumiti sa kanya. Anong ginagawa mo, Angelo? Wala sa sariling tanong niya sa lalaki. Nagpa-practice na in love sa'yo. Nakangiting sagot nito. Natawa si Francine para itago ang kaba sa dibdib. Ang aga mo namang nagpa-practice? Akmang sasagot ang binata nang bumukas ang pinto ng silid at iniluwa si Manang Mercy. Dahil marami ang dalang pagkain ni Angelo ay sinaluhan sila ng matanda sa pagkain. Pagkatapos kumain ay ilang oras pang nagtagal ang binata sa ospital bago ito nagpaalam sa kanya. Happy birthday ulit, Angelo. Wika ni Francine sa kaibigan nang magpaalam ito sa kanya. Thank you, Francine. Thank you for making my day complete and for saying yes to my favor. Masuyong sagot ng binata bago siya hinalikan sa noo. Ilang minuto nang nakaalis si Angelo, subalit malakas pa rin ang tibok ng puso ni Francine. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay ikakasal siya kay Angelo. Bago siya nakatulog ng gabing yon, ipinangako niya sa sarili na gagawin niyang lahat para mauwi sa totoong relasyon ang pagpapakasal nila ni Angelo. 2 araw pa ang lumipas ay nakalabas na si Francine sa ospital. See you next week, Francine. Wika sa kanya ni Angelo nang magpaalam ito sa kanya matapos siyang dalawin sa bahay paglabas niya sa ospital. Bago siya lumabas ng ospital ay nagpag-usapan nila ni Angelo na ililihim muna nila ang gagawing pagpapakasal bago yun ipaalam sa mga magulang niya. At gagawin nila yun sa Singapore kung saan mananatili ang binata ng 2 linggo para sa isang importanteng seminar na dadaluhan nito. 1 linggo pagkatapos lumabas ni Francine sa ospital ay sumama ang dalaga kay Angelo papunta sa Singapore. Inihabili niya ang shop sa manager na si Mika. I can't believe we're already married. Wika ni Francine kay Angelo habang naglalakad sila palabas ng courthouse. 1 araw bago sila bumalik ng Pilipinas ni Angelo ay nagpakasal sila nito. Yeah, me too, Francine. I really didn't expect na papayag ka talaga magpakasal sa akin. Yun ay dahil mahal kita. Gusto ni Francine na isagot kay Angelo, pero hindi niya ginawa. We're each other's ride and die. Sa halip ay sagot ni Francine sa binata. Naisip niya na kahit wala siyang nararamdaman kay Angelo, ay papayag din naman siya sa lalaki dahil ganoon kaimportante sa kanyang pagkakaibigan nila. Lumunok si Francine bago itinaas ang kamay at pinagmasdan ang wedding ring sa daliri. Pero alam mo, Angelo, mas hindi ko mapaniwalaan na bibigyan mo talaga ako ng mamahaling singsing. Pabirong baling niya sa lalaki. Habang namimili sila ng wedding ring ng nagdaang araw, ay hindi pumayag si Angelo na simple at mumurahin lamang ang singsing nila. Hinawakan nito ang kamay niya at hinaplos ang singsing na suot. Sa ginawa ng lalaki ay tila ba hinaplos din ito ang puso niya. Kahit naman hindi ako kasing yaman ng pamilya mo, Francine, kaya kitang bigyan ng magandang singsing at ng magandang buhay. I know I don't live a lavish life,
but I don't mind spending money for people who are important to me. I'm just joking, Angelo. Walang kaso sa akin kahit plastic o papel lang ang ibigay mo sa akin na singsing. Magpapakasal pa rin naman ako sa'yo eh. Seryosong sambit niya. I know you're not materialistic, Francine, but I also know that you deserve the best in the world. Sa kabila ng nararamdamang pagwawala ng dibdib ay ngumiti siya kay Angelo. Ang malas ko siguro ng past life ko kasi ngayon inuulan ako ng blessings eh. I have a great family, a stable business, at higit sa lahat, meron akong Angelo Gallego sa tabi ko. Sambit niya sa lalaki. Masuyong hinawakan ni Angelo ang kamay niya at dinala sa labi nito. Ako yung swerte dito dahil nakilala kita sa buhay ko. Sagot nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Pinigilan ni Francine ang kilig na gumapang sa sistema niya sa inakto ni Angelo. Mamaya mo na ako ulit bulahin. Kumain muna tayo dahil nagugutom na ako. Bahagyang natawa si Angelo sa kanya. For the record, hindi kita binubola. Pero I agree with you. Let's eat now. Natapos ang araw na yon na namasyal sila ni Angelo sa syudad. Sa kabila ng pagpapakasal nila ay tila walang nagbago sa samahan nila bilang matalik na magkaibigan. Subalit hindi maikailan ni Francine na napansin niyang mas lalong naging sweet at maalaga sa kanya si Angelo. Kinabukasan, pagkatapos nilang mag-almusal, ay dumiretso sila sa airport para sa biyahe nila pabalik ng Pilipinas. Tanghali na nang makarating sila sa bansa. Naghihintay sa kanila ang driver ni Angelo na si Kuya Dennis. Nagpadiretso sila sa bahay ng mga magulang ni Francine sa Makati, kung saan naghihintay ang mga magulang niya. Bago sila umalis ng Singapore ni Angelo ay tinawagan ni Francine ang ina at sinabing may importante siyang sasabihin sa mga ito pag uwi niya. Sabi ko na nga ba, Miss Francine, kayong dalawa rin na magkakatuluyan ni Mayor Angelo. Wika kay Francine ng driver cum bodyguard na si Kuya Dennis habang nasa biyahe sila. May future ka pala sa panguhula, Kuya Dennis. Pabirong sagot ni Francine sa lalaki. Bukod sa kanila ni Angelo ay wala nang ibang nakakaalam na temporary lang ang magiging kasal nila ng kaibigan. Nako, Miss Francine, hindi naman talaga mahirap masabi. Dahil noon pa man, kitang-kita na ang kakaibang trato niyo ni Mayor Angelo sa isa't isa. Malaki ang ngiting sagot ni Kuya Dennis. Lalo na tong si Mayor Angelo. Pagpapatuloy ng driver, na agad na putol ng malakas na tumikim si Angelo sa tabi niya. What's wrong? Baling ni Francine kay Angelo. Teka, don't tell me, kinakabahan ka. Tanong niya nang mapansing tila hindi ito mapakali sa tabi niya. Iniisip ko lang ang sasabihin ng mga magulang mo. Siguradong magugulat lang ang mga yun, pero siguradong tatanggapin nila ang biglang papakasal natin. Matagal ka nang kilala ng pamilya ko at alam nila na mabuti kang lalaki. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at ngumiti rito. Huwag kang kabahan, Mayor, okay? Ang tapang mo nga humarap sa mga detractors mo, tapos pagdating sa pamilya ko, kakabahan ka? Bahagyang nakaangat ng kilay na anya pa rito. Ngumiti sa kanya si Angelo. You really know how to calm me down, Francine. Masuyong wika nito kasabay ng pagpisil sa kamay niya. Siyempre naman, sagot ni Francine kay Angelo bago kumindat. Ilang sandali pa ay nakarating sila ni Angelo sa bahay ng mga magulang ni Francine. Naabutan nila ang mga ito na naghihintay sa sala ng bahay. Agad na dumako ang mga mata ng ina niyang si Fiona sa magkahawak na kamay nila ni Angelo. What is the meaning of this, Iha? Agad na tanong ng ina matapos nila itong batiin. Tumikim si Francine bago bumaling sa mga magulang at kapatid. I'm married, Mom. Dad. Nagpakasal kami ni Angelo sa Singapore. Imporma niya sa mga ito. Gaya ng inaasahang reaksyon, nabigla ang mga magulang ni Francine sa isiniwalat ng babae. This is sudden, Iha. I didn't know you two were together. Wika ng ina ni Francine na siyang unang nakabawi sa pagkabigla. We weren't together until last month, Tita Fiona. Nung na-hospital si Francine last month, doon ko na na-realize na mahal ko siya higit pa sa isang kaibigan. Sagot ni Angelo sa kanyang ina. Bumaling kay Francine ang lalaki at masuyong umiti bago hinalikan ng kamay niya. Agad ako nagtapat ng nararamdaman sa kanya. And it turns out that she feels the same way too. Pagpapatuloy ni Angelo.
Matamis nang umiti si Francine kay Angelo bago humarap sa mga magulang. That's true, Mom, Dad. Ang totoo niyan, matagal ko nang mahal si Angelo higit pa sa isang kaibigan. Wika niya sa mga ito upang sang-ayunan ang sinabi ni Angelo. Sa parting yun ng babae ay walang pagpapanggap sa mga sinabi niya. Pero bakit bigla-biglang papakasal niyo? You were only together for what? A month? Kunot ang noong tanong ng ama niyang si Benjamin. Kinagat ni Francine ng ibabang labi. Well, may nangyari sa amin ni Angelo sa Singapore. Kaya napagdesisyon na namin na magpakasal na. I'm sorry, Dad. Mahinang wika niya bago bumaling sa ama na sa pagkakataong yon ay hindi niya mabasa ang ekspresyon ng muka. I'm sorry, Tito Benjamin and Tita Fiona. Alam ko na-disappoint kayo sa biglang pagpapakasal namin ni Francine, na hindi ko pinagpaalam sa inyong anak niyo. But I will make up for it. I will marry her again in front of everyone. And I hope I got your blessings. Mapagpakumbabang wika ni Angelo sa mga magulang na babae. You don't have to apologize, Angelo. Nabigla lang kami sa biglang pagpapakasal niyo ni Francine. Pero tinatanggap ka namin bilang parte ng pamilya. We've known you for so long, iho. At kung may lalaki akong gusto para sa anak ko, ikaw yon. Nakangiting wika ng inang si Fiona sa batang mayor. Alam namin ni Benjamin na hindi mo papabayaan ng anak namin at mamahalin mo siya tulad ng pagmamahal namin sa kanya. Pagpapatuloy pa ng ginang. Makakaasa po kayo na aalagaan ko si Francine at mamahalin ko siya sa abot ng aking makakaya. Kahit na alam ni Francine na nagpapanggap lang si Angelo sa harap ng mga magulang, hindi pa rin napigil ng babae ang paglobo ng puso niya. I'll be honest, Angelo. Hindi ko nagustuhan ng biglaan niya pagpapakasal ng anak ko. But I also know that Francine is already of age and can decide on her own. Wika ng ama ni Francine. Just don't hurt my daughter, because you don't know what I can do if I make her cry. Pagpapatuloy nito sa seryosong tono. Dad, wag mo naman takutin si Angelo. Kung natatakot siya ngayon pa lang, that means you made a wrong choice marrying him, anak. Sagot kay Francine ng ama. I'm not scared, Tito Benjamin. Sagot ni Angelo. Mahal ko po ang anak niyo at hindi ko siya magagawang saktan. Mas pipiliin kong saktan ang sarili ko kaysa saktan siya. Muling nagwala ang puso ni Francine sa narinig mula kay Angelo, samantalang ang ama niya ay tumango sa lalaki na tila satisfied sa sagot ng batang mayor. Kailan niyo balak muli magpakasal? Tanong ni Benjamin sa kanilang dalawa. Napag-usapan na namin yan ni Angelo, Dad. Saka na kami magpapakasal ulit pagkatapos ng eleksyon. He's running again for his third term as a mayor. At ayaw kong mahaluan ng politika ang pagpapakasal namin dalawa. Sagot ni Francine sa ama. Very well then. Pasimpleng kinagat ni Francine ang ibabang labi nang makaramdam ng guilt dahil sa pagsisinungaling na ginawa sa harap ng mga magulang. Subalit agad ring nawala ang guilt na nararamdaman niya nang bumaling siya kay Angelo. Ipinangako niya sa sarili na bago matapos ang taon ay mahuhulog ang loob sa kanya ni Angelo. Nang gabing yun ay sumama si Francine pauwi kay Angelo sa bahay nito sa Santa Ana. Malugod siyang sinalubong ng matandang dalagang tiyahin ni Angelo na si Tita Presi. Mula nang mamatay ang magulang ni Angelo sa isang aksidente ay ang matanda na ang nagsilbing pamilya ng lalaki. Tanging ang Tita Presi ni Angelo ang sinabihan ng lalaki sa totoong setup nila. Kaya hindi nito ipinagtaka ang magkahiwalay na kwarto nila ng pamangkin nito. Masaya ako na hindi na lang si Angelo ang ipagluluto ko dito. Wika kay Francine ni Tita Presi habang kumakain sila ng hapunan. Tita Presi, baka tumaba ako sa luto mo. Biro ni Francine sa matanda. Dahil sa matagal na pagkakaibigan nila ni Angelo, ay napalapit na rin siya sa ginang. Nako, kahit naman tumaba ka ay siguradong maganda ka pa rin, Francine. Wika ng ginang bago ito bumaling kay Angelo. Hindi ba, Angelo, iho? Yeah, you'll always be beautiful, Francine. Baling sa kanya ni Angelo bago siya nito ipinaglagay ng pagkain sa plato. So, just eat to your heart's content, okay? Masuyong wika nito. Nag-init ang pisngi ni Francine sa sinabi ng batang mayor. Hay, ang sarap mo pala maging asawa, no? Spoiled na spoiled ako sa'yo. Natatawang sagot niya bago sumubo ng pagkain.
Kahit naman hindi pa tayo nagpapakasal, spoiled ka na sa akin, Francine. Bahagyang nakangat ang kilay na sagot ni Angelo. Well, totoo naman. Nangingiting sagot ni Francine sa lalaki. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko napigilang mahalin ka. Ngaling-ngaling idugtong niya, subalit sa halip ay ngumiti na lang siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Kinabukasan ay maagang nagising si Francine. Nang naabutan niya si Tita Presi na nagluluto ng almusal sa kusina, ay nag-volunteer siyang tumulong dito. Sige na po, tita. Wala naman akong ginagawa kaya hayaan niyo na akong tumulong. Gusto ko rin pagsilbahan yung asawa ko. Wika ni Francine sa matanda nang sawayin siya nito. Bumaling sa kanya ang matandang ginang. Pero hindi naman totoong relasyon yun ni Angelo, hindi ba? Tipid na ngumiti si Francine. Alam ko po, pero yung nararamdaman ko sa kanya, totoo. Pag-amin niya sa kaharap. Kaya ako pumayag ng upakasal sa kanya ay dahil umaasa ako na mahulog din ang loob niya sa akin. Ilang sandaling na natiling nakatingin sa kanya ang tiyahin ni Angelo. Pagkatapos ay ngumiti ito. Inamin mo na ba kay Angelo ang nararamdaman mo? Hindi pa po, tita. Saka na ako aamin kapag nararamdaman ko na nahuhulog na rin ang loob niya sa akin. Nakakaunawang humiti ang ginang. Huwag ka mag-alala, iha. Hindi makakarating sa pamangking ko mga sinabi mo sa akin. Anito sa kanya. Nagpasalamat si Francine sa matanda. Sa huli ay hinayaan siya nitong tumulong na ipagluto si Angelo ng almusal. Ilang sandali pa ay pumasok na ang lalaki sa kusina. Good morning, Mayor. Malaki ang ngiting bati ni Francine sa asawa. Nakabihis na ito ng polo shirt at slacks na madalas na isuot kapag papasok sa munisipyo. Good morning, Francine. Binati rin nito ang tiyahin. Oh, mag-almusal na kayong dalawa. Si Francine ang nagluto niyan para sa'yo, Angelo. Nakangiting wika ng matanda sa pamangkin. Ibinaling ni Angelo ang tingin sa pagkaing nakahanda sa mesa bago ibinalik ang tingin kay Francine. Really? You prepared all of this? Nabiglang tanong nito sa kanya. Maaga akong nagising kaya tumulong ako kay Tita Presi. Kaya kailangan kumain ka ng breakfast kasi pinaghirapan ko yan. We'll eat breakfast together. Nakangiting deklara ni Angelo sa kanya. Thank you, Francine. But you don't have to do this next time, okay? Hindi naman kita pinakasalan para pagsilbahan mo ko. It's fine, Angelo. Gusto ko rin naman gawin to. Sagot ni Francine sa lalaki bago niya nilagyan ng pagkain ng plato nito. All these years, ikaw yung mas maasikaso sa ating dalawa. Kaya ngayon, pagbigyan mo naman ako na ikaw ang asikasuhin ko. Ngiti niya sa asawa. Nakita ni Francine ang pagkabigla sa mukha ni Angelo. Subalit agad itong nakabawi at ngumiti. Okay, Francine. Kung yan ang gusto mo. Masuyo ang sagot nito na siyang nagpabili sa tibok ng puso niya. Pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na sa kanya si Angelo na papasok na sa munisipyo. Ayon sa lalaki, ay hindi ito pwedeng maliit dahil Lunes at mayroong flag ceremony sa araw na yon. Good luck sa trabaho, Mayor. I-message kita mamaya pagdating ko sa shop. Okay. But don't stress yourself at work today. Bilin sa kanya ng lalaki. Ikaw yata ang dapat kong sabihan yan, Angelo. Huwag mong kalimutang kumain. At huwag kang magpa-stress kapag may media na nangulit sa'yo. Sagot ni Francine. Ayon kay Angelo ay ngayon ito ilalabas ang impormasyon na nagpakasal na ito sa Singapore. Isang ngiti ang isinagot sa kanya ng lalaki. Ikaw pala tong sweet na may bahay, Francine. Wika nitong may aliw sa mga mata. Well, now you know. Nakaangat ang kilay at nakangising sagot ni Francine kay Angelo. Bago ito makasagot ay tumingkayad siya at hinalikan ito sa pisngi. Ikinabigla yun ni Angelo, subalit agad na bumalik ang ngiti sa labi nito. See you later, Francine. Masuyong wika ni Angelo sa kanya bago tuluyang umalis. 2 oras matapos umalis ng lalaki, ay nagpaalam si Francine kay Tita Presi para magpunta sa shop niya. Ma'am, totoo ba yung kumakalat ngayon na balita na nagpakasal kayo ni Mayor Angelo Gallego sa Singapore? Bungad kay Francine ni Mika pagdating niya sa shop. Tumikim si Francine bago tumango sa mga staff na naghihintay ng sagot niya. Pagkatapos ay ipinakita niya sa mga ito ang suot na wedding ring. Grabe ma'am, di totoo talaga yung hinala namin na may sikretong relasyon kayong dalawa.
Panguusisan ng mga ito sa kanya. Ngumiti lang si Francine sa mga staff niya bago iniwan ng mga ito para pumasok sa opisina niya. Pagdating doon ay binuksan niya ang cellphone at nagbasa ng kumakalat na balita tungkol sa pagpapakasal ni Angelo. Ayon sa isang article na binabasa niya, nagpakasal ang batang mayor sa matalik nitong kaibigan na mula sa angkan ng mga Buenavista. Pagkatapos niya mag-send ng text message kay Angelo na nasa coffee shop na siya, ay inasikaso niya ang mga naiwang trabaho. Pinag-aaralan niya ang report ng isang branch ng shop niya nang tumawag sa kanya si Angelo. "Bakit ka napatawag, Mayor? Don't tell me, miss mo na agad ang asawa mo." Pabirong tanong ni Francine kay Angelo nang sagutin niya ang tawag. "Masama bang mamiss kita agad?" Sagot naman ni Angelo sa kabilang linya. "Aba, bolero ka palang asawa ha?" Natatawang sagot ni Francine sa lalaki. Bahagya rin natawa si Angelo sa kabilang linya. "But seriously, Francine, I wanna ask if you're okay about the news and the article." "Oo naman. In fairness, ang ganda ko sa picture na kasama ng article na lumabas." "Wala ka namang picture na hindi maganda eh." "Sige na, naniniwala na ako sa'yo. Anyway, kumain ka na ba?" "Nag-lunch ako kasama ng mga constituents ko. How about you, Francine?" "Tapos na rin," sagot ni Francine habang nakatingin sa bowl ng pasta na nasa gilid ng mesa niya. "Hanggang anong oras ka dyan sa shop? Diyan na lang ako dediretso paglabas ko dito sa munisipyo." "Hindi na, Angelo. Mukhang maaga akong matatapos sa ginagawa ko kaya ikaw na lang ang dadaanan ko dyan sa munisipyo." "Okay lang ba yun sa'yo?" tanong ni Angelo sa kanya. "Oo naman. I mean, kailangan mo akong ipakilala ng maayos sa mga staff mo para maging kapanipaniwala talaga na mag-asawa tayo. Di ba?" "You're right. I'll be waiting for you here. Mag-text ka kapag paalis ka na sa shop." "Yes po, Mayor." Nangingiting tugon ni Francine sa asawa bago ibinaba ang tawag. 3 oras pa ang lumipas ay umalis na siya ng coffee shop at dumiretso na sa munisipyo ng Santa Ana. Naabutan niya roon si Angelo na katatapos lang ng meeting sa Municipal Health Department. Ipinakilala siya ng asawa sa mga staff nito roon. Marami sa mga yon ang nakakakilala na kay Francine dahil hindi naman yun ang unang beses na bumisita siya sa munisipyo ng Santa Ana. "Masaya kami na may nag-aalaga ng samahan naming mayor, Miss Francine." Malaki ang iting wika kay Francine ng isa sa mga staff ni Angelo. "Huwag po kayo mag-alala. Aalagaan kong mabuti tong si Mayor Angelo." Sagot ni Francine sa mga ito bago sumulyap sa lalaki na nasa tabi niya. "Naku ma'am, swerte ka dito kay Mayor Angelo kasi maalaga talaga yan. Kami nga mga staff niya, grabe yung pag-aalaga niya eh. Ikaw pa bang asawa niya?" Wika naman sa kanya ng isang pang staff ni Angelo na si Mariel. Akmang sasagot si Francine nang maunahan siya ni Angelo sa pagsasalita. "Ako po ang swerte dito sa asawa ko." Bumaling sa kanyang lalaki at nararamdaman niya ang kamay nito sa baywang niya. "Bukod sa ubod ng ganda, maalaga din at masarap magluto." Masuyong wika nito bago siya dinampian ng halik sa gilid ng noo. Binalot ng kilig ang puso ni Francine sa ginawang yun ni Angelo. "Kaya naman pala bagay na bagay kayo, Mayor." Tila kinikilig na wika ng sekretarya ng lalaki na si Neri. "Total naman bagong kasal kayo, baka pwedeng isang kiss sa lips naman dyan, Mayor." Sulsol ng isa pang staff nito. Nangingiting bumaling sa kanya si Angelo. "Kiss daw, Mrs. Pagbibigyan ba natin sila?" "Bakit naman hindi natin pagbibigyan ng mga staff mo?" Masuyong ngumiti si Angelo kasabay ng pagbaba at pagdampi ng mga labi nito sa kanya. Mabilis lang nahalik na yon, subalit sapat na upang magwala ang puso ni Francine. Hindi niya na itago ang pamumula ng mukha nang pakawalan siya ng asawa. "Nakakaingit naman kayo ni Miss Francine, Mayor." Wika pa ng isa sa mga staff pagkatapos mapuno ng hiyawan ang bahaging yon ng munisipyo. Ilang sandali pang nakipagkwentuhan si Francine sa mga tauhan ni Angelo bago sila umuwi. Habang nasa biyahe sila pa uwi hanggang sa makakain sila ng hapunan, ay hindi nila napag-usapan ang namagitan sa kanila na tila ba normal na bagay yun sa kanilang dalawa. Kinabukasan ay muling ipinagluto ni Francine ng almusal si Angelo. "Mag-ingat ka, Mayor." Bili ni Francine sa asawa nang magpaalam ito papasok sa munisipyo. "You too. Take care, Francine." Ngumiti si Francine sa asawa. Akmang hahalikan niya ito sa pisngi tulad ng ginawa niya kahapon nang maunahan siya ni Angelo.
At sa halip na sa pisngi, ay sa labi siya hinalikan ng lalaki na nagpabili sa tibok ng puso niya. See you later, wife. Masuyang paalam ni Angelo bago siya nito tinalikuran. Nang tuluyang makaalis ang asawa, ay napahawak si Francine sa mga labing hinalikan ng asawa bago isang matamis na ngiti ang sumilay roon. Sa sumunod na mga araw, ay tila normal na sa kanya na ipagluto si Angelo sa umaga. At tila normal na rin sa lalaki na halikan siya bago ito umalis. Sa hapon ay sabay din silang umuwi ng asawa. Pakiwari ni Francine ay kahit na hindi sila magkasama ni Angelo sa isang kwarto, ay tila totoong mag-asawa na ang trato nila sa isa't isa. I'm sorry I can't come with you today, wife. Wika kay Francine ni Angelo nang magpaalam ito sa kanya pagkatapos nilang mag-almusal. Sabado ng araw na yon at plano ni Francine na bumisita sa bahay ng mga magulang bago ang flight ng mga ito sa Europe para sa wedding anniversary ng mga ito. Hindi makakasama sa kanya si Angelo dahil kailangan nitong pumunta sa munisipyo ng araw na yon. Ayon sa lalaki ay naghahanda ito at ang mga tauhan nito para sa paparating na bagyo. It's fine, Angelo. Marahang ngiti ni Francine sa asawa. Just do your job well at huwag ka mapapagutom, ha? Bilin niya kay Angelo. Noted, wife. Malambing na sagot sa kanya ng asawa. 3 oras ang nakalipas ay nasa bahay na ng kanyang magulang si Francine. Kamusta kayo ng asawa mo, Francine? Tanong kay Francine ng ina habang tinutulungan niya itong magluto ng lunch. Okay naman po, Mi. Nakangiting sagot ni Francine sa ina. Hindi niya napigilan ang pag-iinit ng pisngi nang maalala kung paano siya muling hinalikan ni Angelo bago ito umalis papunta sa munisipyo. Habang lumilipas sa mga araw, pakiwari ni Francine ay lalo pa silang napapalapit ni Angelo at naniniwala siya na hindi kalaunan ay mauuwi niya sa totoong relasyon ang pagsasama nila ng lalaki. Kailan niya naman balak mag-anak ni Angelo? Nag-init ang pisngi ni Francine sa tanong ng ina. Hindi pa namin napag-uusapan niya ni Angelo, Mi. Gusto ko munang sulitin ang pagiging mag-asawa namin, lalo na't magiging busy si Angelo dahil malapit ng election period. Sa susunod na buwan ay simula na ang pagpa-file ng candidacy para sa local election. Tumango sa kanyang ina at nagtanong tungkol sa plano ni Angelo sa darating na eleksyon. Ilang sandali pa ay dumating ang kanyang ama mula sa meeting nito sa isang kliyente. Pagkatapos magtanghalian ni Francine kasama ang mga magulang, ay nagsimula na ang pag-ulan. Tinawagan siya ni Angelo at sinabing baka late na ito makauwi. Please take care on your way home, Francine. O kung gusto mo, dyan ka na lang magpalipas ng gabi sa bahay ng parents mo. Uuwi ako, Angelo. Sagot ni Francine sa lalaki. Gusto niyang pag-uwi ng asawa mamayang gabi ay naroon siya para salubungin ito. Kaya naman pagkatapos maghapunan kasama ng mga magulang, ay umuwi na si Francine ng Santa Ana. Nanonood siya ng balita sa TV nang sa wakas ay dumating si Angelo. 10:00 na ng gabi nang sumulyap si Francine sa suot na relo. Bakit basa ka? Nag-aalalang tanong ni Francine sa asawa nang lapitan niya ito. Bukod sa basa ang buhok nito, ay nakasuot din ng rubber boots ang asawa. Sumama ako sa pag-evacuate ng mga residente na nakatira sa mga flood-prone area. Mabilis na kumuha ng tuwalya si Francine at inabot sa asawa. Teka, bakit gising ka pa? Tanong sa kanya ni Angelo habang pinupunasan nito ang basang buhok. Siyempre, hindi naman ako makakatulog nang hindi ka pa umuuwi. Kinuha niya kay Angelo ang tuwalya at siya na mismo ang nagpunas sa basang braso nito. Kamusta ang pag-evacuate niyo? Tanong niya sa lalaki. It went well. Hindi kami nahirapan dahil nag-cooperate agad ang mga tao. Nakangiting sagot ni Angelo. Mabuti naman. Teka, bakit parang natatawa ka dyan? Napahinto siya sa ginagawa nang mapansin niyang may naaaliw na kislap sa mga mata ni Angelo habang nakatingin sa kanya. Narealize ko lang na ang sarap palang umuwi kapag may maganda at maalagang asawa na naghihintay sa'yo. Nakakawala ng pagod. Nakaangat ng sulok ng labing sagot nito. Sus, nambola ka pa. Natatawang sagot ni Francine. Hindi na itago ang pag-iinit ng mga pisngi. Akmang magsasalita si Angelo nang biglang mamatay ang ilaw at biglang dumilim ang paligid. Napakapit si Francine sa braso ni Angelo. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Alam ng lalaki na hindi siya komportable sa dilim.
Kaya naman kapag natutulog siya ay laging bukas ang lampshade sa tabi ng kama niya. Yeah, I'm fine. Nandito ka naman eh. Habang nagkakaedad ay nababawasan ng takot ni Francine sa dilim na nagsimula noong aksidenteng makulong siya sa closet noong bata pa siya. Don't worry, I'm here. I won't leave you. Masuyong sabit sa kanya ni Angelo kasabay ng pagbalot ng braso nito sa kanya. Ngumiti si Francine kahit na hindi siya nakikita ng asawa. Thank you, Angelo. Naramdaman ni Francine ang paghaplos ng kamay nito sa buhok at pagdampi ng labi nito sa tuktok ng ulo niya. You don't have to thank me. Of course, I'll take care of you. Masuyong sagot ng lalaki na nagpalobo sa puso niya. Sinamantala naman ni Francine ang pagkakataong yon para isubsob ang mukha sa malapad na dibdib ni Angelo. Bakit kahit galing ka sa labas, ang bango mo pa rin, Angelo? Really? Oo nga, nakakaadi ka kayang amuyin. Nasabi ko na ba sa'yo yun? This is the first time I heard this, wife. Tila naaaliw na sagot ni Angelo sa kanya. Napalunok si Francine kasabay ng pag-iinit ng mga pisngi. Nagpapasalamat siya na hindi siya nakikita ni Angelo ng mga sandaling yon. Well, ngayon alam mo na. Anya sa lalaki. Ano pang dapat kong malaman? Meron pa ba? Tila naaaliw ang tono na tanong nito sa kanya. Madami pa. Hindi ko pa nasasabi sa'yo na mahal kita. Gusto niyang isagot sa lalaki. Subalit bago pa niya maibuka ang bibig, ay narinig nila ang boses ng tiyahin ni Angelo. Angelo, anong ginagawa niyo ni Francine dyan? Nagtatakang tanong ng matanda. Francine is scared of the dark, tita, kaya hindi ko maiwan. Umalis si Francine sa pagkakayakap kay Angelo at pumihit sa direksyon ng pinagagalingan ng boses ng matanda. Nakita niya si Tita Presi na nakatayo sa bukanan ng sala habang hawak ang isang flashlight. Oh, ganun ba? Mukhang magtatagal ang brownout dahil malakas ang hangin. Anang matanda kasabay ng paglapit sa kanila. Nako, basa pala yung buhok mo, iho. Maligo ka muna at baka magkasakit ka. Ako na muna ang bahala kay Francine. Pagpapatuloy ng matanda nang mapansin ang ayos ni Angelo. Hindi na, tita. Malakas naman ang resistensya ko eh. At saka sabi ng asawa ko, mabango pa rin naman ako kahit galing ako sa labas. Sagot ni Angelo bago nangingiting bumaling sa kanya. Oo, mabango ka. Pero hindi ibig sabihin nun immune ka sa sakit. Kaya maligo ka na. Udyok ni Francine sa asawa. Nandito naman si Tita Presi kaya okay lang ako. Sa huli ay napapayag niya si Angelo na pansamantalang iwan siya. Gamit ng isa pang flashlight na inabot ni Tita Presi, ay umakyat si Angelo sa ikalawang palapag para maligo. Ilang sandali pa ay bumalik si Angelo sa sala kung saan naroon siya at ang tiyahin nito. Bagong ligo na ang asawa, suot ang simpleng t-shirt at cargo shorts. Kung mabango ito kanina, dumoble ang bango nito ngayong bagong ligo ito. Mamaya pa rin babalik ang supply ng kuryente kapag humina na ang ulan. Tumawag sa akin ng isa sa mga staff ko. Sinadyang putulin ng supply ng kuryente para maiwasan ng aksidente. Imporma sa kanila ni Angelo nang maupo ito sa tabi ni Francine. Sa halip na flashlight ay isang emergency lamp na ang dala nito. Kung ganoon, matulog na muna kayong dalawa. Lalo ka na, Angelo, dahil siguradong marami ka pang aasikasuhin bukas. Wika ni Tita Presi sa kanila. Bumaling kay Francine si Angelo at inilahad ang isang kamay sa kanya. Come on, let's go upstairs, Francine. Anito sa kanya. Nagpatianod si Francine sa asawa dahil nakaramdam na rin siya ng antok. I'm sorry we don't have generators here like in your house. Wika sa kanya ni Angelo habang paakyat sila sa ikalawang palapag. We only have emergency lights here and rechargeable electric fans. Pagpapatuloy pa ng asawa. Ano ka ba? Alam mo namang hindi ako maarte, Angelo. Hindi naman mainit ngayon dahil bumabagyo sa labas. Kaya kong matulog kahit walang aircon, basta may ilaw. Sagot ni Francine sa asawa. Don't worry, I already put the emergency light and fan in your room. Ngiti ni Angelo sa kanya. Dalawa yung rechargeable fan kaya tig-isa kayo ni Tita Presi. Paano ka? I can sleep without it. Ngiti sa kanya ni Angelo. Dalawa yung rechargeable fan kaya tig-isa kayo ni Tita Presi. Pero paano ka? I can sleep without it. Ngiti sa kanya ni Angelo. Kinagat niya ang ibabang labi bago tumingin sa asawa. What if, dun ka na lang din matulog sa kwarto ko?
Anya sa lalaki. Nakita niyang natigilin si Angelo sa sinabi niya. Bago ito makasagot ay naunahan na niya ito. Para naman komportable ka rin matulog. At saka mag-asawa naman tayo, di ba? And we already kissed multiple times, Angelo. So, wala namang kaso kung magkatabi tayong matulog. Well, kung yan ang gusto ng asawa ko, sino ba ako para tumanggi? Nakaangat ang sulok ng labing sagot ni Angelo. Kung gusto mo rin yakapin kita, ayos lang sa akin. Pagpapatuloy nito. Pwede naman. Nakanguso at nagpipigil ang ngiting sagot niya sa lalaki. Nang gabing yun, sa unang pagkakataon mula nang maging mag-asawa sila ni Angelo, ay magkatabi silang natulog sa isang kama. At tulad ng sinabi ng lalaki, ikinulong siya nito sa bisig nito. Good night, wife. Masuyong sambit sa kanya ni Angelo kasabay ng pagdampi ng labi nito sa noo niya. Good night, hubby. Pigil ang ngiting sagot ni Francine sa asawa. Nakatulog si Francine ng payapa sa bisig ng asawa. Naalimpungatan lang siya pagdating ng madaling araw nang maramdaman ang pagbangon ni Angelo. Anong oras na? Pupungas-pungas na tanong ni Francine sa lalaki. Napansin niya na bumalik na ang supply ng kuryente. 5:00 pa lang, Francine. Hinawakan nito ang buhok niya. I'm sorry I woke you up. Kailangan ko magpunta sa evacuation center para tingnan ang sitwasyon doon. Sa halip na bumalik sa pagtulog ay bumangon siya. Can I go with you? Gusto kong tumulong sa'yo. Tanong niya kay Angelo. Hindi na, magpahinga ka na lang. Hindi na rin ako makakatulog kasi wala ka na sa tabi ko. Kaya hayaan mo na akong sumama sa'yo. Nakalabing sagot niya sa asawa bago yumakap dito. Gusto ko ring makatulong sa mga mamamayan ng Santa Ana kahit papaano. Alright. Hindi talaga ako makatanggi sa'yo. Nangingiting sagot ni Angelo sa kanya. Isang oras ang nakalipas. Nakarating sila ni Angelo sa elementary school na siyang ginawang evacuation center. Tumulong sila ni Angelo sa pamimigay ng almusal sa mga evacuees. Hindi kaya magalit sa akin ng daddy mo dahil pinapagod ko ang prinsesa niya? Tanong sa kanya ni Angelo nang matapos sila sa pamimigay ng almusal. Lumapit sa kanya ang asawa. Gamit ang panyo ay pinunasan nito ang pawis na namuo sa noo niya. Grabe ka naman, para namang hindi ako sanay sa gawain na. At saka hindi naman nakakabago itong ginagawa natin. Nakalabing sagot ni Francine. Besides, masaya ako na makatulong sa asawa ko. Pagpapatuloy pa niya. Your presence is enough, wife. Masuyong sagot ni Angelo habang inaayos ang buhok niya. Teka, umagang-umaga, pinapakilig mo ako ah. Really? Kinikilig ka? Nabiglang tanong ni Angelo sa kanya. Kinagat ni Francine ang ibabang labi at tumango. Yun ang unang beses na inamin niya ang bagay na yun sa lalaki. Well, hindi naman ako immune sa charm mo. At saka, sino bang hindi kikiligin sa mga ganyang salitaan mo? Ngayon ko lang din nalaman yan ah. Nangingiting sabit ni Angelo. Nakaangat ang kilay habang nakatingin sa kanya. Humuso si Francine at takmang magsasalita nang istorbuhin sila ng isa sa mga staff ni Angelo. Mayor, Ma'am Francine, kain po tayo ng sopas. Alok sa kanila ng babae. Tumikim si Francine at namula ang muka nang mapagtantong maraming mga mata ang nakatingin sa kanila ni Angelo. Come on, I'm sure gutom na ang asawa ko. Nakangiting wika ni Angelo na tila baliwala rito na pinagtitinginan sila roon. Hinawakan pa nito ang kamay niya at iginiya sa mesa kung saan naroon ang staff nito. Ilang oras silang nagtagal sa evacuation center bago sila umalis ni Angelo. Sa sumunod na mga araw, ay lalong naging abala ang asawa dahil sa dumaang bagyo. Subalit sa kabila niyon ay hindi ito mawawalan ng oras kay Francine. Sa iisang kwarto sila natutulog ni Angelo. Kahit na walang nangyayari sa kanila maliban sa yakap at halik, ramdam ni Francine ang pagbabago sa relasyon nila ng asawa. 2 linggo pa ang lumipas ay dumating ang filing of candidacy para sa local election. Thank you for coming with me. I'm now confident that I'd win this election because of you. Wika ni Angelo habang nasa sasakyan sila papunta sa local COMELEC. Sus, bolero. Kahit hindi ka pa nagfa-file ng candidacy, alam na ng lahat na ikaw ang mananalo. Nangingiting sagot ni Francine sa asawa. Ngayong nandito ka sa tabi ko, lalo ako nai-inspire na magsilbi sa bayan.
Nakangiting sagot sa kanya ni Angelo. Lalong napangiti si Francine sa sinabi nito. Alam mong lagi kitang susuportahan sa passion mong yan, Angelo. Kaya nga ang swerte ko sa'yo eh. Sambit nito na siyang nagpalobo sa puso ni Francine. Naging maayos ang pagpapasa ng kandidatura ni Angelo. Subalit paglabas nila ng local COMELEC office ay isang babae ang biglang sumugod sa kanila ni Angelo. Bago pa ito maharang ng bodyguard ay nakalapit na ito kay Francine. Akmang sasaksakin nito si Francine ng ice pick nang iharang ni Angelo ang katawan sa asawa, dahilan upang sa tiyan nito tumama ang ice pick na para sana kay Francine. Tila itinulo sa kinatatayuan si Francine nang makita ang dugo sa polo ng asawa. Mabilis na dinampot ng bodyguard ang babaeng nag-amok, habang si Angelo ay isinakay sa ambulansya upang dalhin sa ospital. Angelo, why did you do that? Lumuluhang wika ni Francine habang hawak ang kamay ng asawa. Walang humpay sa pagbagsak ang luha niya nang pinagmamasdan ang dugo ang damit ng lalaki. You're my wife, Francine. I promised and vowed to protect you. Didn't I? Sagot ni Angelo habang nakatingin sa kanya. Sa kabila ng kirot na nakabalatay sa mukha nito, ay nagawa nitong ngumiti sa kanya. I love you, Francine, and I do everything to protect you. Sa gitna ng pag-iyak ay namilog ang mga mata ni Francine sa narinig. What did you say? Nanginginig at hindi makapaniwalang gagad niya. Mahal kita. Sagot nito habang nakatingin sa mga mata niya. Tila huminto ang tibok ng puso ni Francine. Sa kabila niyon ay patuloy pa rin sa pagbagsak ang luha niya. Huwag ka muna magsalita. Natatarantang wika niya nang makitang nahihirapan ng lalaki. Just stay still, Angelo. Malapit na tayo sa ospital. And please, don't you dare die on me. Hindi ko pa naaamin sa'yo ang nararamdaman ko. Hindi ko pa nasasabi sa'yo na mahal kita. Mahigit pa sa isang kaibigan. You love me too? Nabiglang tanong sa kanya ni Angelo. Oo, pero huwag ka munang magtanong, Angelo. Just stay still, please. I promise, I will tell you everything later. Patuloy ang pagluhang sagot ni Francine. Sa kabila ng nararamdamang kirot at bahagyang namumutlang mukha, ay nagawang ngumiti ni Angelo. Don't worry, I won't die, Francine. This wound is not fatal. Wika nito sa kanya. You can't say that. Hindi ka naman Dr. Angelo. Shh! Masuyong wika ni Angelo. Inabot nito ang pisngi niya at pinunasan ng luha niya. Stop crying, sweetheart. I'll be fine, I promise. Please stop crying. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa St. Mary Hospital. Agad na dinala si Angelo sa operating room. Habang naghihintay si Francine sa labas ng operating room, ay dinaluhan siya ng 2 doktor na pinsan na nagtatrabaho sa naturang ospital. Your husband will be fine, Francine. Alo sa kanya nila na habang ang pinsang si Faith ay abala sa pagtawag sa mga magulang niya at kapatid. 2 oras ang lumipas ay ibinalita ng doktor na ligtas na si Angelo at ililipat na sa private room. Mahigit 1 oras pang lumipas pagkatapos ilipat ng lalaki sa pribadong kwarto, ay nagising na ito. How are you, Angelo? Nag-aalalang tanong ni Francine. Ngumiti sa kanya si Angelo. Akala ko nasa langit na ako dahil may nakita akong anghel. Pero naalala ko na asawa ko nga pala yung magandang babaeng nasa harap ko. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Nakasimangot na saway ni Francine sa asawa. Hey, I'm just trying to make you laugh. Pero hindi magandang biro yun. I was worried to that, Angelo. Naiiyak na sagot niya sa lalaki. I know, and I'm sorry for making you worry, sweetheart. Puno ng suyong sagot ni Angelo. Hinawakan nito ang kamay niya at hinalikan yon. Don't cry now, okay? Ayoko nakikita kong umiiyak. Wika nito. I'm just glad you're safe. Hindi ko alam kung makakaya ko kapag nawala ka sa buhay ko. Wika niya bago pinalis ang bumagsak na luha gamit ang isang kamay. I'm safe now, sweetheart, and I won't leave you, Francine. Suminghot si Francine at tumango. Yeah, I'm glad. Sagot niya bago kinuha ang kamay nito at hinalikan yon. Teka, ano nga yung sinasabi mo kanina? Mahal mo ko? Nangingiting tanong ni Angelo sa kanya. Humugod si Francine ng malalim na hininga at tumango sa asawa. I'm in love with you, Angelo.
I've been in love with you for 3 years now. Pag-amin niya sa lalaki. Sa kabila ng malakas na kabog ng dibdib, ay sinalubong niya ang mga mata nito. Mahal kita higit pa sa isang kaibigan, Angelo. Yun ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay ako kay Samuel. At kung bakit pagkatapos ng relasyon namin, wala akong naging boyfriend. Yun din ang dahilan kung bakit pumayag ako magpakasal sa'yo. Sa loob ng 3 taon, lagi kong sinasabi sa sarili ko na kontento na ako sa pagiging kaibigan mo lang. Pero nung inalok mo ako magpakasal sa'yo, naisip ko na bakit hindi na lang kita paibigin. Total naman, wala kang girlfriend. So I agreed to marry you in the hopes that you'll eventually fall in love with me too. Mahabang pahayag niya sa asawa. I'm in love with you too, Francine. Sagot ni Angelo habang nakatingin sa kanya. You said you've been in love with me for 3 years, right? But I've been in love with you for 9 years now. Sa sinabing yun ng lalaki ay napamaang si Francine. 9 years? Yeah, matagal na kitang mahal, Francine. Pero alam kong kaibigan lang ang turing mo sa akin kaya hindi ako maamin sa'yo at nakontento na lang bilang kaibigan mo. Nung nagka-boyfriend ka, sinubukan ko na mag-move on sa nararamdaman ko sa'yo. That's why I also got myself a girlfriend. Pero later on, narealize ko na niloloko ko lang ang sarili ko. Dahil kahit na anong gawin ko, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Noong nakipaghiwalay ako kay Dayan, naisip ko na magbaka sakalit umamin na sa'yo. Pero lagi ko naririnig sa'yo na wala kang interes na mag-boyfriend dahil gusto mo mag-focus sa negosyo mo. So sinabi ko sa sarili ko na maghihintay na lang ako hanggang sasabihin mo na handa ka ng mag-boyfriend ulit. Total naman may responsibilidad pa ako sa Santa Ana. Pagpapatuloy ng pahayag ni Angelo. Pero nagbago ang lahat ng yun nang malaman ko na isinugod ka sa ospital, Francine. Bigla akong natauhan na hindi ko pala kayang mawala ka sa buhay ko. At hindi ko na kayang maghintay pa ng ilang taon bago ka mapasakin. Yun ang dahilan kung bakit inalok kita ng kasal. Ginamit ko lang na dahilan ng tungkol sa chismis na kumakalat sa akin. Pero ang totoo, inalok kita ng kasal dahil gusto kong mapasakin ka. At habang nakatali ka sa akin, plano kong paibigin ka. Pagpapatapos ni Angelo. Napasingap si Francine sa pahayag ni Angelo. I can't believe na pareho lang tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Alam mo bang simula nang magpakasal tayo, lagi kong iniisip kung paano kita magagawang paibigin? Hindi mo na ako kailangan paibigin, Francine. Dahil matagal na kitang minamahal. Hindi mo pa man nare-realize na mahal mo ko. Matagal mo nang nakuha ang puso ko. Nangingiting sagot ni Angelo. Akala ko duwag ako dahil itinago ko sa iyo ang nararamdaman ko for 3 years. Pero mas malala ka pala, Angelo. I can't believe na sa gwapo mong yan, torpe ka pala. Nakaingos na sagot niya sa asawa sa kabila ng nagbabadyang pagbagsak ng luha. Bahagyang natawa si Angelo, subalit agad din itong napanguwi sa sakit. Agad naman niyang dinaluhan ng lalaki. Huwag ka munang tumawa dyan. Nag-aalalang saway ni Francine sa asawa. Hinawakan ni Angelo ang kamay niya. Masisisi mo ba ako kung naging duwag at torpe ako sa matagal na panahon? I'm scared to lose our friendship, Francine. But you see, we still end up together. And I thank the heaven for that. Now, come here and give your injured husband a kiss. Anito bago pilyong humiti sa kanya. Hindi ba makakasama sa'yo kapag nakipaghalikan ka? Nakangusong tanong niya sa asawa. Bakit naman makakasama sa akin? Mas mabilis pa nga akong gagaling eh. Nakangising sagot nito. Come on, sweetheart. Ngumiti si Francine at pinagbigyan ng asawa. I love you, Francine, my wife. So much. Knowing you feel the same for me is a dream come true for me. Masuyong sambit ni Angelo nang maghiwalay ang mga labi nila. I'm so lucky I'm in love with my best friend. And I'm even luckier because she loves me back. Pagpapatuloy nito habang hawak ang pisngi niya. Mahal na mahal din kita, Angelo. Hindi mo alam kung gaano ko pinagpapasalamat na pareho tayo ng nararamdaman sa isa't isa. Buong pusong sagot niya sa lalaking minamahal. Isang beses pa siyang hinalikan ni Angelo bago sila inistolbo ng doktor ng asawa. 3 araw ang nakalipas ay nakalabas na sa ospital si Angelo. Nakakulong na rin ang babaeng nanugod at sumaksak sa asawa. Ayon sa investigasyon, obsessed ang babae kay Mayor Angelo Gallego, kaya pinagtangkaan nitong saktan si Francine.
3 buwan ang nakalipas ay naganap ang local election. Tulad ng inaasahan ng lahat, nanalo by landslide victory si Mayor Angelo Gallego sa 2nd termo nito bilang mayor ng Santa Ana. Ilang buwan matapos ng eleksyon ay muling nagpakasal sa simbahan ng mag-asawa. Sa pagkakataong yun ay dinalohan niyon ng buong angkan ni Francine at ilang malalapit na kaibigan nilang mag-asawa. 1 taon nang lumipas ay biniyayaan ng anak sina Francine at Angelo. Nang matapos ang huling termino ni Angelo sa pagka-mayor, ay inanunsyo nito ang pagre-retiro sa politika upang ilaan ang buong oras sa pamilya nito. 2 taon pa ang lumipas pagkatapos maging normal na mamamayan si Angelo, ay biniyayaan pa sila ng kambal na anak na lalong kumpleto at nagbigay ng saya sa pamilya nila. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.